Yung lagi rin tayo natatanong kung ano yung mga tools na gamit natin tuwing nagtutono tayo ng panggilid. Kaya for this video, ipapakita ko rin lahat ng ginagamit ko. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang impact wrench. 600 Newton meters na to and 42 volts. Ito na yung binili ko para pwede rin pang auto. Kasi kung gagamitin ko naman sa motor or sa scooter, may power level naman yan eh. So pwede kong i-low level lang. Tapos meron na ring AI mode yan. Pakita ko sa inyo kung bakit mas okay pag meron kayong impact wrench. Unahin na natin dito sa crankcase bolts. Pwede nyo naman tanggalin yan kahit wala kayong impact wrench eh. Kung meron kayo nitong 8mm na T-wrench, goods na yan. Kaso nga lang, tingnan nyo. So medyo time consuming din yung pagtanggal. Pakita ko naman pag ginamitan nyo ng impact wrench. And kailangan nyo rin pala ng deep socket na 8mm para dito sa crankcase bolts. Don't worry, ililink ko na lang lahat dito sa video yung mga gagamitin natin. Tingnan nyo guys ha. Ganun lang kabilis pag may impact wrench kayo. Ikaw na yung palabunan natin tanggalin tong black na cover. Kita nyo kung gaano kabilis. Dito naman sa dulo guys, kailangan nyo gamitan ng Allen wrench. 5 yata sukat nito. Yung pag natanggal nyo na yung mga bolts, mahuhugot nyo na itong cover. Pero dahan-dahan lang guys kasi may cable pa dito yan. Kailangan nyo lang pisilin sa ilalim. Meron kasing clip dito yan sa kabilang side. Yung pag natanggal nyo na, slide nyo lang. Yan. Then dito naman sa crankcase, may 10 bolts yan. Natanggal na natin yung dalawa dito. And may isa pang nakatago dito yan. Kaya hindi natin makagamitan ng impact wrench to. Ito yung ginagamit ko dati dyan. 8mm na spanner. Yun yung bilog lang. Pero nakita ko meron palang angled version ito. Ayan o. Ito kasing gamit ko dati straight lang. Mas okay gamitin tong angled. Kasi nga medyo masikip dito. Tingnan nyo guys. Pag gagamitin natin tong straight lang na spanner, nagana naman yan. Kaso nga lang hindi pasok na pasok. Compared pag ginamit natin tong may angle, tingnan nyo Ayan guys o. Pasok na pasok. Mas madali gamitin to guys. Pag natanggal nyo na itong isang nakatago, gagamitin na natin ng impact lahat nung natira. Yan, ito pala guys yung tatlong size nung crankcase bolts. 6 nitong maigsi, 3 naman yung medium yung haba. Yan isa nitong pinakamahaba, yung sa gitna. Yung bago tayo magpalit ng parts, ito pala muna yung current na CVT setup natin. Stock tong drive phase, tapos Daytona na super stock. Yung gamit natin na pulley, then 15 grams na bola. Dito naman sa kabilang side, Daytona na clutch bell, pero hindi to grooved Ito yung makinis lang yung loob. Tapos Daytona rin na Kevlar and carbon na clutch lining. Tapos 1000 RPM yung clutch springs natin, and 1000 RPM din yung center spring na may torsion controller. Then yung torque drive natin, stock. So ibabalik muna natin tong JVT na pulley set. Aggressive kasi talaga yung takbo nito Naka 13.5 degrees na angle to compared dun sa stock na 14 degrees. Ito naman yung JVT na drive phase. So similarly, mas aggressive yung angle nito. Magagaan din tayo ng bola. So from 15 grams, papalit tayo ng 14 grams. Then ibabalik din natin tong 1200 RPM natin na TSMP center spring. So dito muna tayo sa pulley side. Kailangan natin ng 22mm na socket para matanggal yan. Racing DNA na bolt pala yung gamit natin dito. And pinartner natin sa speed tuner na offset washer. Pakita ko sa inyo kung bakit. Yung offset washer kasi may lubog na dito yan. Saktong-sakto dito sa Racing DNA na flange nut na gamit natin. Stock drive phase. Kumpara natin dito sa JVT. Yes, I'm not sure kung kita sa camera, pero mapapansin mo may difference sa angle. Tanggalin na rin natin tong torque drive side. Kailangan dito 19mm na socket. Racing DNA din na flange nut yung gamit natin dito. Yung sa stock kasi niya magkahiwalay pa yung nut tsaka yung washer. Dito pinag-isa na lang. Ito guys yung Daytona natin na clutch bell. And again, kung mapapansin nyo walang groove yan, makinis lang. Pag tatanggalin nyo pala itong belt, tandaan nyo lang yung orientation. Like sa atin, nakaharap yung Honda. So dapat pagbalik natin mamaya ganyan din. And meron din pala tayong 0.5mm dito na tuning washer. Ito guys, Racing DNA din. Ito guys yung Daytona na super stock pulley. Gamit natin dito yung stock lang na backplate. Yan, ito yung bola natin. 15 grams to, straight. Yan, naka-Pitts bike rin pala tayo na ceramic bushing. So para lang sigurado, ito yung tinanggal natin. 15 grams. Ito na may ipapalit natin. 14 grams. Hindi ko pa kasi na-try na na-combine tong JVT tsaka Daytona. Yan, naka all JVT setup tayo. Pansin ko napaka-aggressive ng takbo.
Ang hindi ko lang gusto sa setup na yun is yung clutch ng JVT. Feeling ko hindi ganun ka-aggressive. Yun naman ang gusto ko sa Daytona. Talagang perfect combination yung Kevlar and carbon clutch nila, tsaka yung bell. Pero feeling ko mas malakas sa gas tong JVT. Kasi nga aggressive talaga yung takbo nito eh. Pero naisip ko naman, hindi ko naman dinidili si ADV, kaya siguro testingin ko muna yung sagad ng setup kahit medyo malakas sa gas para ma-experience natin yung takbo. Pag binalik natin tong 1,200 RPM na TSMP, napakatigas nito eh. Panigurado tataas na naman yung RPM. Kasi hindi ko pa rin nagamit na may torsion controller to eh. Parang dagdag tigas pa yun. Pag may torsion controller. Kabit na natin tong pulley. Tapos itong 0.5mm pa rin gamitin natin na tuning washer. And next na natin tatanggalin tong torque drive nut para mapalitan yung center spring. Kailangan naman ng 39mm na socket dito. Pero kailangan paahin muna natin to kasi nga may spring na nakakompress sa loob. So pag tinanggal mo yung nut, pwedeng tumalsik yan. Kaya ingat lang pag ginagawa nyo to. Alright, so natanggalan natin yung torque drive nut. Ito na yung center spring. Ito naman guys yung Daytona natin na Kevlar and carbon clutch lining. Nilagay lang natin sa stock housing. Ito naman yung JVT natin na 1000 RPM center spring. Kaso feeling ko lumambot na to eh. Tanggalin lang natin yung collar muna. Tingin ko hindi na 1000 RPM to eh. So ito na yung papalit natin. TSMP 1200 RPM. Ito talagang matigas. Pag kinumpara naman natin sa JVT, maigsi ng konti itong TSMP. Yan, ito pala yung torsion controller natin, CRP. So nilalagay natin ito dito sa torque drive side. So naglalagay tayo ng torsion controller para hindi mapilipit tong center spring. Kasi pag bumubuka yung torque drive, sasabay lang sa ikot yan. Pag wala kasi nung torsion controller, medyo napipilipit ng konti ito. So balik na natin yung clutch housing dito, torque drive nut, balikan ko kayo. Yan guys, nabalik na natin. Pinitik ko na rin pala ng impacto para sigurado bago natin i-torque spec. Dito naman guys, gagamitan natin ng flywheel holder. Kasi ito torque spec natin yan ng 54 Nm gamit tong torque wrench. So pag narinig yung tumunog na ganun, nag-click na, okay na yun. Pero pwede nyo namang ulitin para sigurado. Yan, pag ibabalik nyo na yung belt sa torque drive. Ito guys, ang technique dyan. Lagay nyo muna yung clutch bell para mas mapisil nyo. Napakatigas pa ng center spring natin ha. May torsion controller pa. Tingnan nyo guys. Yan guys, nakabit na natin yung torque drive side. Ito torque spec na lang natin itong clutch bell nut. Ito naman guys, 49 Nm. So naset na natin yan dito, 49. Yan. Pag narinig yung tumunog again, okay na. Pero pwede nyo ulitin. Laking bagay guys pag meron kayo nitong flywheel holder. Lagyan nyo lang ng goma or adhesive or tela tong ngipin dito para hindi makagasgas. Then kabitan natin tong JVT na drive face. Maganda naman yung pasok. Kita mo yung spline ng sigunyal. Since hindi natin matutorque spec to, gamitan lang natin ng impact wrench. Then palapatin na muna natin yung belt. Medyo mapagpag no. Ganyan talaga yung napansin ko pag gamit ko yung JVT eh. Pero maganda naman yung takbo kahit ganyan. Tara, excited na ako matesting to. Balik ko na lang tong crankcase tapos test ride time na. Alright, orasan natin 0 to 60. 3, 2, 1, go! Alright, maganda yung arangkada niya. Definitely mas malakas to dun sa sa previous setup natin. Pero panigurado malakas to sa gas. Nung una kasi tayo nagtutono ng panggilid, tinatry ko pang i-balance yung yung fuel economy tsaka sa performance. Pero ngayon gusto ko na munang sagarin. Tingnan ko hanggang saan natin mapapalakas tong tong takbo ni ADV. Wala na muna tayong pakialam sa fuel consumption kung lumakas. Again, ang hinahabol ko kasing arangkada is yung takbo ng NMAX TechMax na naka sport mode. Compare natin yung oras. Abutan na naman tayo ng traffic dito. Dito rin natin matesting. Yan, pa-overtake. Napapangiti ako sa arangkada nito ngayon Habang traffic pala, i-reset natin to fuel consumption. Sa lahat kasi ng piyesa ko, ng mga CVT parts, parang ito na yung pangdiinan na combination. Yung JVT S2 na pulley set, tapos gamit natin yung pinakamagaan kong bola, 14 grams. Tapos syempre yung anti-dragging combo ng Daytona, yung Kevlar and carbon na clutch shoe, tsaka yung Daytona bell. Sayang nga lang hindi natin gamit yung knurled
yung ano, yung bell ng Daytona na groove, tapos sumisipol. Pagdating naman sa spring kasi parang ito na yung maximum na ikakabit ko eh. Yung 1000 RPM na clutch, tsaka 1200 RPM na center spring. Parang ayoko nang maglagay ng mas matigas pa dun kasi stock naman yung makina natin. Yung mga mas matigas pa dun, yung pang ano na yata yun eh, pang kargado na. Tsaka ako na-share yung fuel consumption natin dito pag naka at least 100 kilometers na tayo. Yun no. Pag mas mababa kasi dun yung milyahe, parang hindi pa ganun ka-conclusive yung fuel economy. Siyempre konting traffic lang, alay ka agad ng hatak pa ba nun. Plano ko palagay sa next DIY natin eh mag-change oil naman tayo. Pero hindi pa ako nakaka-decide sa oil na gagamitin natin. Parang gusto ko sanang subukan yung 10W40 kasi mas okay daw yun pag sa mainit na klima like sa atin. Ang recommended kasi dito ng manual is 10W30 dito sa ADV 160. And since nabili natin to, yung Honda synthetic lang ang ginagamit natin lagi, yung blue cap 10W30 fully synthetic. Pero parang gusto kong mag-experiment naman. Siyempre hindi mo naman taga malalaman unless susubukan mo. Hindi ko lang alam kung susubukan ko yung 10W40, possibly ng Motul, or baka mag 10W30 pa rin tayo pero Repsol naman. Pero biro, ibang klase yung acceleration nito ah. Pag ganito yung takbo mo, dapat mag-upgrade ka na ng brake system. Parang sa ganitong takbo, wala na akong pakialam sa fuel consumption. Basta alam ko, malaki yung ngiti ko. Yung guys, ang dami rin nagko-comment ko nung gamit natin na side mirror. Yan guys, yung EAGT E519. Pero nung huling check ko guys, low stock na naman yan ha. Yung pag naubos yan, ang tagal na naman bago mag-restock. Kaya kung trip nyo to, check nyo na lang sa sa link sa description box. Kung meron pa, swerte nyo. Check out nyo na kaagad. Ikot-ikot lang tayo guys. Pinapakaramdaman natin yung takbo yun so far. Sobrang satisfied. Ito yung gusto kong pakiramdam. Yung pag pumiga ka, yung may nararamdaman kang torque. Minsan kasi diba pag piga mo, yung hindi ka tinatangay, parang bumubuelo pa. Dito sa atin, pag piga mo, mapapakasandal ka talaga eh. Lakas. Sabi ko doon sa huling CVT video ko parang yun yung perfect setup for me. Hindi pala, mas okay to. Siguro ang difference yung sa huling setup ko, yung power, pero at the same time merong fuel economy. Kaya kung dinidaily mo yung motor mo, tingin ko pwede pa yung ganun, yung huling setup natin. Check nyo na lang dito sa channel yung video para malaman nyo kung ano yung mga nakakabit sa atin nun. Pero itong bago nating setup, feeling ko talaga malakas sa gasto. Pero guys, hindi na natin iniisip muna yung fuel economy sa pagtutono natin. Kasi nagamit ko to sa ADV 2 to 3 times per week lang eh. Madalas na yung 3 times. Kaya pwede nating i-all out yung setup or yung tono kahit na malakas sa gas. Pero talagang palakasin natin yung arangkada. Sarap din siguro kung naka-muffler tayo, yung aftermarket, para mas na-maximize natin yung performance. Kasi ito, galit na naman yung makina eh. And guys, quick plugging lang din pala sa mga interesado dito sa Ayuchi BX natin. Meron tayong 25% discount this month. Kita nyo naman kung gaano kalinaw yung camera nyan. Ang maganda dito guys, detachable na rin yan. May quick release mount. Para kung paparada kayo in public, pwede nyo tanggalin yung screen. Meron na rin itong Apple CarPlay, Android Auto. Kaya for example ngayon, gusto nyo mag-navigation, hindi nyo na kailangan maglabas ng phone. Mas malaki rin yung screen nyo, di ba? Sa mapa. Unti-unti na natin natatransform si ADV Nakuha na natin yung solid na takbo. Tapos solid na rin yung suspension natin. Naka-Pro Fender na tayo na Series X Plus. Tapos best of the best na rin yung gulong natin, yung Pirelli Diablo Rosso Scooter SC. Brake system na lang, palag-palag na sakto. Hindi pa pala natin nululubak test si Pro Fender mula nung kinabit natin. Tara. Yan guys, sa mga interesado sa mga parts na nakakabit dito kay ADV, itong brake oil cover natin,
Itong Batman windshield. Ililink ko na lang din lahat dito sa video. Kaya doon sa mga interesado, check nyo na lang sa description box. Doon nyo makikita lahat ng links. Alright. Dito na tayo guys. Ayun, lubak oh. Daanan natin. Ang ganda ng ng talbog ng likod ko. Pero yung harapan kong suspension, gusto ko rin ipatono to eh. Masyadong malambot yung harap ng ADV. Hindi na natin na lubak test guys. Merong mabagal na truck eh. Pero ang gusto ko sa Pro Fender dito sa X Series Plus natin, fully adjustable. 4-way yung adjustability nito. So pwede mong i-adjust yung preload, depende sa bigat mo, yung sa rider sag. Then syempre pwede mo rin i-adjust yung compression, yung rebound, and yung height. So talaga makukuha mo yung takbo na gusto mo. Kaya madali mag-adjust, pihit-pihit ka lang. So kung solo ka lang, pwede mong lambutan yung suspension. Kung gusto mong mas komportable, tapos kung may angkas ka naman o meron kang mabigat na dala, pwede mong tigasan. Pwede mong gawing mas firm yung suspension. Or kung racing mode ka rin pala, yun, mas mainam ng matigas yung suspension mo, lalo na kung magta-track ka. So guys, kung pala sa mga hindi pa nakasubscribe sa atin, favor na rin, pa-click ng subscribe button below and like and share the video. Maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. Quick test lang. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.